Maagang-maaga pa nga lang ay bumabiyahe na kami patungong Batangas para i-celebrate ang birthday ng panganay ko. Nag-take out na nga lang kami ng almusal namin sa Jollibee drive-thru dahil napagpasyahan namin sa Monte Maria, Batangas pumunta. Tumagal lang mahigit 2 oras ang biyahe at sa daan pa nga lang ay namanghan ako sa ganda. Ang Monte Maria Shrine o Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center ay overlooking sa karagatan ng Batangas, Tingloy, Verde Island at maging sa Mindoro. Dito rin matatagpuan ng Mother of All Asia, Tower of Peace, ang pinakamataas na statue ng Virgin Mary sa buong mundo. Una na naming pinuntahan ang simbahan sa ibaba. May 8 ektaryang lawak ang Monte Maria. Napapaligiran ng mga puno at halaman ang lugar. Ang Mother of All Asia Tower of Peace ay dedicated sa Blessed Virgin Mary bilang simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan sa buong mundo. Saglit muna kaming nanalangin dito sa kapilya. Mayroong 420 steps ang hagdan bago mo marating ang korona ng Virgin Mary. Pero kung ayaw mo naman ay merong 3 elevators sa loob ng monumento. Ito ay may taas na 98.15 meters o 332 feet at ikasiyam sa pinakamataas na monumento sa buong mundo at may titulong pinakamataas na Virgin Mary statue sa buong mundo. Ang taas nito ay katumbas ng 33-story building na rumerepresenta sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo. Ang crown naman nito ay may 12 bituin na simbolo ng 12 apostol. Marami nang nagsisimba nang dumating kami sa loob. Ang mga tao ay galing sa iba't ibang lugar. Kakaiba rin ang setup ng loob ng simbahan dahil pabilog ito. Ito ay ordinaryong araw ng Lunes at paniguradong higit na maraming Katoliko ang dumadayo kung weekends at holidays. Nakita pa nga namin ang governor ng Batangas at maraming nagpapapicture sa kanya. Pero ako ay hindi na lumapit. Tunay ngang napakaganda rito. Worth it ang pagpunta namin. Bagamat sa kasalukuyan ay hindi pa rin tapos ang konstruksyon sa paligid ng simbahan. Ang gigantic tower na ito ay higit na mataas sa Statue of Liberty sa New York at ganun din sa Statue of Christ the Redeemer sa Brazil. May 2 chapel dito, ang Santo Niño Chapel at St. John Paul II Chapel. Kung magutom naman kayo, ay meron ding restaurant dito sa may ibaba at meron ding bilihan ng mga souvenirs kagaya ng bracelet, keychain, rosaries at iba't iba pang religious items. Natanawan ko rin ang La Pieta, Mount of Salvation. Kaya naman ang sabi ko ay puntahan na rin namin. Pero bago kami pumasok sa loob, ay bumili muna kami ng ice cream at talaga nga namang napakainit ng panahon. Ang Grotto of Mother of Love, Peace and Joy ay ongoing project para sa prayer garden. La Pieta Prayer, House and Hermitage for Priests, ang Mount of Salvation. Mayroong statue of Our Lord's Agony in the Garden, Saint Benedict, Saint Michael the Archangel, Saint John Vianney, and the big statue of La Pieta and the Divine Mercy. At marami pang ibang mga santo. Walang ibang tao na nagpunta kami dito at napakalinis at tahimik ng lugar. Pagkatapos ng kaunting panalangin at namnamin ng kagandahan ng lugar, ay naghanap naman kami ng place kung saan kami pwedeng mananghalian. Pasado 12:00 na rin kasi, dito kami napadpad sa Glorimar Vista Resort, malapit lang sa Monte Maria. Napakaganda rin ng view. 100 pesos lang ang entrance at 800 naman ang nakuha naming table sa ilalim ng puno. Wala kaming dalang mga pagkain kundi kanin lang. At sa daan na lang kami bumili ng chicken. Kaya dito na kami sa Glorimar bumili ng mga chichirya, biscuits at soft drinks. Mas advisable kung magdadala kayo ng sariling pagkain para mas matipid. Hindi ganun karaming taong naliligo ng araw na iyon. Meron itong malaking swimming pool katabi ng dagat. Sakto naman ang lalim nito para sa mga bata, kaya sobrang nag-enjoy ang mga anak ko. Iba talaga ang sayang hatid ang makapagbanding sa ganito kagandang lugar. Kaya naman ako ay hindi ko rin pinalagpas ang pagkakataong ito upang makapaligo sa swimming pool. Sayang na lang ang pagiging batang ilog ko kung hindi ko ito magamit. Para sa isang nature lover na kagaya ko, ay talaga namang na-appreciate ko ang lugar na ito.
Hindi matutumbasan ng salapi ang bawat pagkakataon na kasama ko ang aking pamilya na tuklasin ang iba't ibang lugar na nakapagbibigay kasiyahan sa aming mga puso. Bagamat napakainit ng panahon at medyo mabato ang dagat, ay hindi ito hadlang upang enjoy namin ang pagkakataong ito. Ito ang oras para pansamantalang kalimutan ang trabaho at stress, ang dagat na may hatid na kapayapaan sa aking puso at isipan. Itong asawa ko naman ay bumili ng tuyo at danggit dito sa nagtitinda sa loob ng resort. Mura naman dito dahil mga sarili nilang gawa. Ang kabuuan ng resort ay tahimik, maaliwalas at mayaman sa ganda ng kalikasan. Kung nais naman ninyo magpalipas dito ng gabi, ay meron din silang mga ino-offer na rooms. Pero kami ay nagpasyang umalis na ng hapon upang di na kami abutin pa ng traffic. Talagang ang nakakahingal ang pag-akyat pabalik. Medyo marami-rami din kasi ang baitang na kailangang akyatin. At sa tingin ko ay hindi na ito kakayanin ng matatanda. Bagamat hingal na hingal ako at nakailang pahinga ay sa awa ng Diyos na kaya ko naman. Mas masarap bumaba kaysa umakyat. At nung andun na nga ako sa taas ay sinulyapan ko kung gaano kataas ang hagdan. Kaya naman mga kalulays, habang kaya pa ay gawin nyo na makapagpapasaya sa inyo dahil darating ang panahon hanggang tingin na lang tayo dito. Life is short. Smile while you still have teeth. Now is no time to think of what you do not have. Think of what you can do with what there is. Thanks for watching. Spread love and kindness.